Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, hala, BP Sara, nauna pang kasuhan sa magnanakaw. Mga adiktos talaga kayong lahat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. At eto nga mga kabayan, simulan na po natin ang ating balitaan dito po sa ating channel. At eto nga, mula po sa Ang Balita ngayon, nako mga ka-review natin, nauna pa nilang kinasuhan ng plunder si BP Sara, no? Sa gitna ng kaliwat kanang aligasyon ng bilyong-bilyong pisong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Nako, nauna pang kinasuhan ng plunder si BP Sara ng ilang civil society groups na kinabibilangan din ni self-confessed former drug addict Father Flavi kaugnay sa 612 confidential funds. 612 million pesos confidential fund. Aba, palaki ng palaki itong confidential fund na ito Kinasuhan po nila si Vice President Sara Duterte ng plunder, no? Nauna pa kay nauna pa po kay doon po sa dalawang pinangalanan ni Saldico, di ba? Ayun, talaga matindi, bilyones po ang pinag-uusapan doon mga kababayan. At may testigos Ang testigos po ay si Saldico. At maaaring iba ring nag-testify, mga witness na nagsalita na sa Blue Ribbon Committee tulad po ni Sergeant Orly Gutesa, di ba mga kababayan? Pero ito pong mga civil society groups na kinabibilangan ng isang former drug addict, hindi natin masasabi, di ba? Kung former na ba talaga ito? Former self-confessed former drug addict Father Flavi. Self-confess na po siya pero former na. Hindi na siguro ngayon, no? Pero yung sabi ko, hindi natin masabi kung hanggang ngayon, baka hanggang ngayon, di ba? Kasi sino ba naman ang nasa matinong pag-iisip, no? Na yung kakasuhan mo ng plunder si Vice President Sara Duterte, where in fact, alam po nating lahat, no? Nasa administrasyon ni President Marcos Jr., mas marami po ang dapat kasuhan ng ganyang kaso. Diba? Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Talagang ano ba yung sabi ko niya sa thumbnail natin? Mga adiktos talaga kayong lahat. Ito pa mga kababayan, isa pang, hindi rin natin masabi kung adiktos ba ito or hindi. Kasi biruin mo mga ka-review natin, sabi po dito, good news, AJ Kim Museum tinayo para sa mga Pilipino. Aba, umasabi po dito ni Guam Role, umasinso na talaga ang Pilipinas, pati museo ng AJK na isip nilang ipatayo para sa mga Pilipino. Bigyan po natin sila ng pasasalamat, sino man mga involved na congressman dito, dapat bigyan ng parangal at di sinayang ang taxes na binayaran ninyo. Nako po talaga, nararapat din na buhusan ito ng maraming pondo na makakatulong sa kanilang kabayanihan. Nako po mga kabayan, no? Grabe to. Grabe po, AJK Museum. Bakit tinan nyo pa? Kung talagang gusto nyo pong makatulong doon po sa mga parents, no, sa mga magulang. Dapat hindi nyo na yan ginawa Mas lalo po silang masasaktan habang inaalala nila yung museyong yan mga kaubayan. At saka, ano ba yan? Museo ba yan ng mga adiktus?
Di ba? Kasi yung mga na AJK, yung sinasabi niyong mga na AJK, no? Ay mga di umano ha, mga adiktus. Oh, kayo pong mga adiktus ha, para masama kayo sa museo ng AJK, magpalista na kayo ngayon pa lang. Yeah? Magpalista na kayo na sabihin nyo, ops, adiktus po ako. Pinaghihinalaan po ako nilang adiktus, kaya kung maaari lang, palista niyo nga po ako dito sa AJK Museum para pag nagurgor ay diretso na ang pangalan nakabalandra sa AJK Museum na yan. Di ba mga kaubayan? Kaano yung katangahan na po ito? Parang kawalang kawalang respeto, kawalang hiyaan na po ito. Di ba? Ginagawa nila. Aba, saan po kayo galing ng pondo dyan sa museo na yan? Diba? Galing ba sa, ito nagtatanong lang po tayo galing po ba sa taxpayers money ang ipinatayo sa museong yan? Kasi kung galing po ay, nako po. Anyway, kayo na lang pong humusga sa mga congressman na mga involved dyan mga kaubayan. Okay? At ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin, sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, dahil nga sa kaliwat kanan na pag-atake nila ngayon kay Vice President Sara Duterte, dahil nga po sa kaliwat kanan, no, na pag-atake nila kay Vice President Sara Duterte, eto, next script, sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, si Inday Sara ang nagpapatay kay Andres Bonifacio at Antonio Luna. Aray ko po. Palala ng palala ang sitwasyon mga kababayan. Yan ay lang yan. Kumbaga, katuwaan lang, joke only, but it really means a lot, mga kababayan, no? Kasi ngayon, no, kahit sino na lang nag-aano kay Vice President, nag-aakusa. Diba? Inaakusahan po ang Vice President natin, mga kababayan, ng kung ano-ano. Pero hindi po sila magtatagumpay sapagkat nasa panig po ng taong bayan si Vice President Sara Duterte. Okay? Kaya Vice President Sara Duterte, huwag ka pong mag-alala. Alright? Wala naman pong naniniwala sa kanila. Kung di sila lang din po mga kaubayan. Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, big good news. Nako, nilatag ng korte malaking ebidensya at natapos sa palasyo. Ultimatum nilabas, talsik si Junior. Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang double nakaw ang mangyayari kung taxpayers money ang ipang sauli sa 60 billion ng PhilHealth. Mariing binatikos ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang magiging paraan ng pagbabalik ng 60 bilyong pondo ng PhilHealth kasunod ng unanimous decision ng Korte Suprema para kay Rodriguez kung ang ipanunumbalik sa PhilHealth ay kukunin din mula sa kaban ng bayan. Ito ay magiging isang dobling nakaw laban sa mamamayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Sa isang pahayag sa ngalan ng hakbang ng maisog, una niyang pinasalamatan ng Korte Suprema sa pag-uutos sa administrasyon na agad ibalik ang pondong nagmula umano sa pribadong kontribusyon ng mga ordinaryong miyembro ng PhilHealth. Ngunit iginiit niya na hindi pa rito nagtatapos ang laban dahil nananatiling kulang ang pananagutan hanggat walang napapanagot sa umano'y paglustay ng pondo. Hindi dapat at hindi maari na taxpayer money ang gagamiting pansauli sa ninakaw na pondo mula sa private monthly contribution ng mga miyembro. Sa ganitong uri ng restitution, doble nakaw ang paggisa sa ating sariling mga mantika ang magaganap kung mula sa available funds ng 2026 national budget
kukunin ang 60 bilyong ninakaw. Binigyang diin pa niya na manipis na umano ang 2026 national budget kung dito kukunin ang pondo, lalo lamang madidiin sa kahirapan ang mga sektor na umaasa sa serbisyong pangkalusugan, social services, edukasyon at nutrisyon. Sa dulo ng kanyang pahayag, iniwan ni Rodriguez ang isang hamong tanong sa publiko. Pwede palang magnakaw mula sa kaban ng bayan at pag nahuli, magsasauli ang mga nagnakaw gamit ang pera mula pa rin sa kaban ng bayan. Ang kanyang pahayag na ito ay patuloy na nagpapainit sa diskurso hinggil sa pananagutan, hustisya at kung sino ang tunay na dapat magbayad sa ipinababalik na pondo ng PhilHealth. Hindi naman nakapagpigil si Atty. Rowena Guanzon na bumwelta at sampalin ng katotohanan ang Marcos administration. BBM magnanakaw, malversation yan. Matapos ang unanimous decision ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth at tuluyang ipagbawal ang paglilipat ng natitirang pondo nito, matapang na naglabas ng reaksyon si former COA COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang mariing pahayag, direkta niyang tinukoy ang Pangulo na magnanakaw sa pondong nakalaan para sa mahihirap na Pilipinong umaasa sa benepisyo ng PhilHealth. BBM, magnanakaw. Isole mo ang 89.8 bilyon namin sa PhilHealth. Wala kang awa, pati sa PhilHealth na inaasahan ng mga mahihirap. Ninakaw mo pa, malversation yan. Pahayag ni Atty. Guanzon ay kasunod ng ruling ng Korte Suprema na paglilipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion at ang 60 billion ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget habang permanenteng ipinagbabawal ang paglilipat ng natitirang 29.9 billion. Para kay Atty. Guanzon, ang isyu ay hindi lamang usaping legal, kundi usapin ng awat, pananagutan at katarungang panlipunan, lalo na para sa mga mahihirap na Pilipinong umaasa sa tulong medikal ng PhilHealth. Muli ring umigting ang panawagan ng ilang sektor na managot ang opisyal na sangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan kasunod ng makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. Unquote. Sabi ng Malacanang, hindi nito sinasang-ayunan yung naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla kasi may payo si Senator Robin Hood Padilla kaya si Senator Ronald Bato de la Rosa na wag sumuko sa dayuhang kapangyarihan at ito ay hindi sinang-ayunan ni Palace Officer Attorney o Undersecretary Claire Castro kung bakit. Narito ang aking balita. Yan ay nagpapakita lang. Hindi pagsunod sa batas. Ganito ay nilarawan ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro ang payo ni Senator Robin Hood Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag sumuko sa dayuhang kapangyarihan. Ito kasunod ng balitang may posibleng pag-aresto kay de la Rosa. Matapos umano'y maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya dahil sa umano'y madugong anti-drug war noong panunungkulan niya bilang PNP chief. Ayon kay Castro, kapag may valid warrant of arrest, dapat ipatupad ang batas. Anya, ang tamang payo ay huwag magtago at sumunod sa batas, hindi ang dumabag dito. Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Binigyan diin din ng palasyo na sa ngayon ay wala pang opisyal na payag mula sa International Criminal Court na mayroong warrant of arrest laban kay Senador de la Rosa. Samantala, nanindigan si Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest umano ang ICC laban sa senador. Pero meron, sir. Meron. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero ayon naman sa Department of Justice, wala pa itong natatanggap na arrest warrant mula sa ICC para kay De La Rosa. Sa isang social media post, muling binigyan din ni Senator Padilla ang kanyang posisyon sa pag-aresto kay De La Rosa na hindi anya dapat sumunod sa banyagang batas. Matatandang una ng isinuko ng Pilipinas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC nang hindi dumaan sa tamang proseso ayon sa mga legal expert. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Attorney Sal, what's your take on that, Attorney Sal, sa pahayag ng palasyo in reaction sa naging statement ni Senator Robin Padilla? Sabi ni Palingkera Clara, nagpapakita lang daw ito na dismus sa batas si Senator Bato.
ako naman, yung reaction nila, ang Malacanang at ng kanyang tagsasalita ngayon, nagpapakita lang na ano, na talagang aarestuin nila kahit nalabag sa batas. Kaya gusto nilang lumabas para magawa uli nila yung ginawa nilang kay Pangulong Duterte. Hindi ko maintindihan talaga itong mga tao. Masyado nang lantaran yung ginawa nilang paglabag sa ligang batas. Paglabag sa batas ng extradition. Paglabag sa Rome Statute. Nakalagay, ang isang mamamayan na arestuin mo, kinakailangan magkaroon ng isang mandamiento de aresto. Hindi galing sa isang hukuman sa labas ng Pilipinas, kung yun dito sa ating bansa. Kailangan merong isang kaso na ihahain mo sa kanya, tapos ang hukom na tumanggap ng kaso sa isang hukuman ay siyang mag-i-issue ng warrant of arrest matapos na pag-aralan kung meron ng probable cause o wala. Napakaliwanag yan, pero hindi nila ginawa kay Presidente Duterte yan. Ngayon, nagbabanta na naman silang gawin. At ito'y sa harap ng mga bagong regulasyon na nanggaling sa Korte Suprema na kinakailangan kung gusto mong isuko ang isang mamamayang Pilipino sa isang dayuhang bansa o isang dayuhang institusyon, kailangan mag-apply ka muna sa isang lokal na hukuman tungkol dito. At kailangan pag-usapan muna kung valid nga yung kanilang warrant of arrest. Pero hindi talaga nila sinusunod Talagang hindi lamang korupsyon ang talamak dito sa atin Talamak ang paglabag sa saligang batas. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.